Okay, Dr. Love, hanggang saan ba dapat ang pag-iintindi sa kapwa? Lalo na kung merong problema sa pag-iisip. Alam mo, hindi na nabago rin yan. Hindi rin yan na iba. Sa pusa, na walang malay, walang kasalanan. Di ba? Yung may problema sa pag-iisip, parang bata rin yan. Na walang malay, walang kasalanan kasi may sakit. Ate ko rin sa Galatians, sa aklat ng Galatians, pinakikita dito yung pagpapaunawa sa atin na kailangan unawain natin yung mga may karamdaman o yung kapwa natin. Ang tawag doon compassion. Pag merong understanding, may compassion. Hindi po pwedeng yung galit lang ang paghariin natin, Aling Borang. May mga dahilan. Unahin natin muna si Aling Kadang. Sa Pilipinas kasi, aminin natin, hindi pa tayo sanay na humarap at tumanggap sa mga may kapansanan sa kaisipan, no? Hindi pa tayo sanay. Ako nung araw, ganun din ang pananaw ko no? Until nakapagtrabaho ko sa sa Amerika, sa isang facility sa mga developmentally disabled people. Doon ko lang nalaman yung pangangailangan nila. At kay Aling Kadang, alam ko na unawaan ko, takbuhan ng mahihirap katulad natin ang mga albularyo. Pero hindi paham, hindi sanay, hindi nag-aral ang mga albularyo kung paano i-address ang problema sa kaisipan. No? So dapat i-address yan, Aling Kadang, ng mga kinauukulan. Patingnan natin sa mga katulad ni Doktora para ma-evaluate ang pangangailangan ng iyong anak. Otherwise, pag hindi natin i-address, lalong lalaki ang problema. No? Lalong lalaki ang problema. Kay Aling Borang, ang pag-unawa po doon sa pasyente na i-address na po ni Ate Kuring kung paano natin matutulungan. Yun po ang mahalaga doon. No? Thank you, Dr. Love. Maraming salamat. Thank you for the love. Ayan, Doc Camille, ano ang assessment mo, sa kwento pa lang ng level ng mental illness ng kanyang anak? Okay, kung sinabi kasi nila nung una sinabi na depression dahil may nakita na, di ba, namatay yung kapatid. Pero yung sinasabi nyo na natutulala, tapos yung mga naghahagis ng ganyan, at hindi na po ito tungkol sa depression. Mas malala po ng konti doon. Ayoko hong magbigay ng assessment na next na makita ko siya, pero ako na naman nagsasabi sa inyo dahil sa sobrang tagal, from 2012 up to 2025, hindi nyo po pinapagamot. Ang tawag po dyan, chronic, or ibig sabihin, nasa condition na po na katulad na ibang mga sakit, kailangan na ng maintenance. Kasi po sa sobrang tagal. Sana po mabigyan ng pagkakataon. Alam nyo kasi meron tayo yung tinatawag na Mental Health Act, yung RA 11036. Pinaiigtin po nito yung tinatawag nating community base. Ibig sabihin, ang mismong barangay nyo ang makakatulong kung paano rin magbibigyan ng pagkakataon na mapagamot yung inyong anak. So sana, bigyan nyo po ng pagkakataon ng barangay nyo, or sana alam ng barangay nyo po, dahil kasi talagang, po yun 2018 pa ho pinaigting nung itong Mental Health Act na sinasabi po. Okay, so tutulong si Doc Camille para sa inyong anak. Attorney Lorna, paano mapoprotektahan ni Aling Borang ang kanyang karapatan din naman? Kasi ang katapat niya, parang nasa kanila ang simpatya, dahil merong mental illness. Pero paano naman siya magpoprotekta ng sarili? Alam mo, sa kwento natin ngayong umaga, maganda kasi maraming batas na involved. So, unang-una, tama yung sinabi niya, tama sinabi ni Dr. Camille, meron namang batas na nag-a-address dito sa mga situations na ganyan. Unang-una, wag natin sabihin disabled sila. Iba na yan. Ang politically correct, ang tamang sinasabi dyan tungkol sa mga may karamdaman na yan ay differently abled. Ang importante dyan ay ang pamilya. Pamilya at komunidad. Kung paano nyo trinatrato yung kagaya ng anak ni Aling Gadang, Kasi hindi nakakabuti yung tinatawag natin ng baliw. Kung gano'n ang pagmamahal ninyo sa mga pusa ninyo, gano'n rin dapat ang pagmamahal ninyo sa tao. Kasi sabi nga ni Ato Kuring, yung pusa, inosente yan. At saka yung taong hindi ibang mundo niya, inosente rin yan, Okay, lastly na lang, kasi samurai, sinabi nakakatakot yung samurai na yan,
baka makasuhan ka ng dalawa, alarm and scandal, at saka unjust vexation, naku, preso yan. Hanggang Preso. 30 days, at saka may penalty pa yan ng hanggang 40,000 pesos. Pero gusto kong sabihin, yung violation ng Animal Welfare Act, mas mataas pa ang preso at saka ng penalty, no? Ay. Pag yung tinapon mo yung pusa, nako, abuse, maltreatment, cruelty, ayan, yung anak mo. 2 years yan. 2 years dalawang and taong 1 kulong. day Pagka to 3 years. nananakit ka ng At hayop. ang fine, ano? Ang fine 250,000 pesos. Wow. Ganyan katindi ang Animal Welfare Act natin, ano? Ayan, okay. So,